Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na hinahanap ba natin ang lugar kung saan tayo ay ligtas at payapa? Are we looking the place where we are safe and peaceful? Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na katanungan na aking tatalakayin upang mabigyang linaw kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. At ang mga katanungan ay ang mga sumusunod. Una, mayroon pa bang ligtas na lugar sa ating panahon sa kasalukuyan? Pangalawa, saan at kanino tayo magiging ligtas at panatag? Pangatlo, ang pagiging ligtas ba at pagkakaroon ng kapanatagan, mapayapang buhay ay mapanghahawakan sa lahat ng panahon. At ang pang-4 at panghuling katanungan, sa palagay ba natin posibleng maramdaman ng tao na siya ay pwedeng maging secure bagamat siya'y naninirahan sa daigdig na puno ng kaguluhan? Yan po ang ating 4 na katanungang binasa na ating sasagutin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid kaibigan, sa ating kasalukuyang panahon, kapag ang pagiging secure o pagiging ligtas ng tao ang pinag-uusapan, ay napakaliit na ng chance ng tao ay magiging safe na kapag umalis ba sila ng bahay, hindi nila alam kung sila ba'y makababalik pa ng normal or buhay sa kanilang tahanan. Yan ang realidad na malimit mangyari sa ating daigdig sa kasalukuyang panahon. At maraming pamilya ang nakakaranas ng ganitong pangyayari. At ako ay magbabahagi ng isang totoong karanasan ng isang ama ng tahanan na ang pangalan ay si Abu al-Qumsan. Si Qumsan ay iniwan lang sandali ang mga anak niya sa shelter upang kuhanin ang birth certificate ng kanyang twins. Sa hindi inaasahang pangyayari, nag-air strike ang Israel sa Gaza sa Palestine at isa sa tinamaan ang shelter na kanilang tinutuluyan. And sad to say, namatay ang twins, ang nanay ng twins, at ang lola ng twins na nanay ni Abu al-Qumsan. At ito ay nangyari August 13, 2024, after 3 days na maipanganak ang twins noong August 10, 2024. Kapatid kaibigan, niyan ay napakasakit na naranasan ni Abu al-Qumsan na mahirap nating maunawaan sa ating mga limitadong kaisipan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ganito
Kapatid, kaibigan, wala naman talagang safe na lugar sa mundong ito. Pero kapatid, kaibigan, huwag kang malungkot. Bagamat sa mundong ito ay walang assurance ng pagiging ligtas, sa Panginoon naman ay mayroon tayong kasiguraduhan na tayo ay secure. At iyan ay pinatutuhanan ng mga talata sa Biblia sa mga sumusunod na aklat. Sa Proverbs chapter 18 verse 10 ay matibay, ay ganito ang sinabi, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. So mga kapatid, kung wala mang kasiguraduhan ng kaligtasan at walang safe na lugar dito sa lupa, sa Panginoon lang tayo makakaasa ng kasiguraduhan ng kaligtasan, sapagkat sinabi sa aklat ng Proverbs chapter 18 verse 10 ay ganito, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. So ang kaligtasan po at kasiguraduhan ay matatagpuan lamang sa pangalan ng Panginoon. Sa Psalms chapter 62 verse 6 up to 7 ay ganito naman ang sinabi, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at ang aking kaluwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko ay nasa Diyos. Wala naman po talagang ibang pwedeng pagkanlungan ng tao para siya maging safe at ligtas maliban sa Diyos. Saan ka po bang magkakanlong sa panahon ngayon? Naglagana po ang mga kasamaan. Marami pong kaguluhan, maraming kasamaan. Kaya ang sabi po sa Psalm 62:6-7 ay, ang sabi po ng sumulat ay, siya ang aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan. Opo, nasa Diyos pong ating kaligtasan, ang aking kaluwalhatian at malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko ay nasa Diyos. Totoo po mga kapatid na sa panahon at sa daigdig nito, wala tayong ibang pwedeng pagkanlungan kundi sa Diyos. Ang kanlungan natin ay ang Diyos. Darako na po tayo sa pangalawang tanong. Yung pong tinalakay natin ay yung po ang tumugon sa katanungang, mayroon pa bang ligtas sa lugar sa ating panahon sa kasalukuyan? Pangalawang tanong, saan at kanino ba magiging ligtas at panatag? Yan po yung pangalawang katanungan, sa kanino ba, saan at kanino ba magiging ligtas at panatag? Kapatid, kaibigan, ang banal na kasulatan ay nagbigay ng kasiguraduhan na sa ating Diyos tayo ay may kaligtasan at kapanatagan sa buhay na ito. Bagamat ang daigdig na ito ay puno ng kasamaan, ang Diyos naman ang saklolo natin. Yan po ang sinabi
na ang daigdig nito ay puno ng kasamaan at kaguluhan, pero ang Diyos naman ang ating saklolo. At iyan po ay pinatunayan sa aklat ng Psalm chapter 46 verse 1 and 2 ay mababasa natin ang ganito: ang Diyos ay ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan, kaya't hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago, bagamat ang mga bundok ay mga lipat sa kagitnaan ng mga dagat. Yan po ang mapanghahawakan natin, na anuman ang mangyari sa daigdig, ang bundok man ay mapunta sa dagat, ang lupa man ay maggalaw, makilos, ay mapanghahawakan po natin ang saklolo ng ating Panginoon at hindi daw po tayo dapat matakot. Yan po yung sa pangalawang tanong. Darako na po tayo sa pangatlong tanong. Ang pagiging ligtas ba at pagkakaroon ng kapanatagan, mapayapang buhay ay mapanghahawakan sa lahat ng panahon? Yan po yung pangatlong katanungan. Kapatid, kaibigan, dahil ang katanungan sa number 3 ay may tatlong bahagi na tinutukoy, at ito ay ang mga sumusunod: kaligtasan, kapanatagan, at kapayapaan. Yun po kasi ang tinukoy doon sa pangatlong, ang pagiging ligtas ba, ang pagkakaroon ba ng kapanatagan, ang mapayapang buhay ay mapanghahawakan ba sa lahat ng panahon? At ito po ay sasagutin ng banal na kasulatan. Sa iba't ibang aklat, sa aklat ng Filipos chapter 3 verse 20 ay ganito ang nasulat: sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, hinihintay natin ang tagapagligtas at ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang sabi tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo at hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Yun po yung tumutukoy sa kaligtasan. Sa aklat naman po ng Psalm chapter 125 verse 1 ay nagsabi naman ng ganito: silang nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Siyon na hindi maaaring makilos kung hindi nananatili magpakailanman. So, ang tiwala, yun daw pong mga tayo daw pong mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi maaaring makilos kung hindi mananatili. Ibig sabihin, may kapanatagan po tayo sapagkat alam natin ang pinagtitiwalaan natin ay ang Panginoong Diyos na hindi maaaring makilos at hindi maaaring mayanig, sapagkat siya nga po ang Diyos. Kaya ang ating pagtitiwala ay mananatili magpakailanman. So mayroon po tayong kapanatagan na tayo ay mananatili sapagkat tayo ay nagtiwala sa Diyos. Mananatili ang ating kapayapaan at kapanatagan. Doon naman po sa
aklat ng John 14:27 ay nagsabi naman ng ganito, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. So, ang kapayapaan po natin ay mapangahawakan natin magpakailanman, sapagkat ang kapayapaan po mula kay Kristo ang ibinigay sa ating mga puso upang tayo ay manatiling payapa at magkaroon ng kapayapaan sa buhay, anumang sitwasyon, kapanahunan mayroon tayo, at yan po ay mananatili ang kapayapaang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Nasagot na po yung kaligtasan, yung pong pagkapanatag at yung pong kapayapaan doon po sa tanong number 3, ang pagiging ligtas ba, ang pagkakaroon ba ng kapanatagan at kapayapaan ay mapanghahawakan sa lahat ng panahon. Darako na po tayo sa pang-apat at panghuling katanungan na ganito po ang sinasabi. Sa palagay ba natin posibleng maramdaman ng tao na sila ay pwedeng maging secure bagamat siya'y naninirahan sa daigdig na puno ng kaguluhan? Yan po yung panghuling katanungan na ating tatalakayin at sasagutin. Kapatid, kaibigan, posible naman na maramdaman ng isang tao na siya ay secure bagamat siya'y nakatira dito sa daigdig na puno ng takot at kaguluhan, basta ilalagak lang nila ang kanilang tiwala sa Diyos, at sa ganoy sila ay sasaklolohan ng Diyos. Atin pong tunghayan kung ano naman ang sinasabi sa Psalm chapter 46 verse 1 and 2. Ang sinasabi po ay ito, ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan, kaya't hindi tayo matatakot bagamat ang lupa ay mabago, bagamat ang bundok malipat sa kagitnaan ng mga dagat. Mga kapatid, kaibigan, natalakay na po natin ang paksa, ang topic number 45, nakasama ang 4 na katanungan na mayroon bang ligtas na lugar sa ating panahon sa kasalukuyan? Mga kapatid, walang safe na lugar dito sa lupa. Yan po ang sagot doon sa una. Pangalawa, saan at kanino tayo magiging ligtas at panatag? Sa Panginoon lang tayo makakaasa ng kaligtasan at panatag na buhay. Yan po yung sagot sa pangalawang tanong. Ang pangatlo po, ang pagiging ligtas ba at pagkakaroon ng kapanatagan ng kapayapaan ng buhay ay mapanghahawakan sa lahat ng panahon? Yun po yung tanong namin. Oo, ang Panginoon Diyos lang ang makapagbibigay ng panghabang buhay na kapayapaan at kaligtasan sa ating wala ng iba. Yan po ay natalakay natin kani-kanina lamang. At yung pong panghuli at pang-apat na tanong, sa palagay ba natin posibleng maramdaman ng tao na sila ay pwedeng maging secure
bagamat sila ay naninirahan sa daigdig na puno ng kaguluhan. Oo, posibleng maramdaman ng tao na siya ay pwedeng maging secure kung ang buhay nila ay ilalagak nila at ipagkakatiwala nila sa Diyos na siyang makapag-iingat sa atin mga buhay sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay dito sa lupa. Mga kapatid, mga kaibigan, natalakay na po natin ang topic number 4 na pinamagatang hinahanap ba natin ang lugar kung saan tayo ay ligtas at payapa. Yan po ay nasagot na natin at natalakay natin. Sana mga kapatid, kaibigan, nakatulong sa inyo ang pagtalakay ng topic na ito na tanging sa Diyos lamang tayo makakaasa ng kaligtasan at wala ng ibang sigurado na secure maliban sa Panginoong Diyos. Sa lupa, wala tayong maaasahang kasiguraduhan. Wala pong secure na lugar sa lupa. Ang secure po ay sa Panginoon lang natin matatagpuan. Gusto mo bang maging secure magpakailanman sa piling ng Panginoon bagamat ikaw ay naninirahan pansamantala sa lupa? Kung iyan ang sagot mo na gusto mong maging secure, kapatid, kaibigan, walang ibang pwedeng makapagbibigay nito sa iyo maliban sa ating Panginoon. Kung iyan ang sagot mo at gusto mo ilagak mo ang iyong tiwala sa Kanya na siyang may kakayanang mag-ingat at magproteksyon sa ating mga buhay sa lahat ng panahon ng buhay natin dito sa lupa. Kung yan ang gusto mo, sasamahan kitang manalangin sa gabing ito upang ilagak ang iyong buhay at ang pagtitiwala sa Kanya lamang. Sa ganon, ikaw ay mapayapang mamumuhay dito sa lupa. Ama, idinadalangin ko po kung ang sino mang nanunood ay nagnanasang magkaroon, Panginoon, ng secure na buhay. Panginoon, wala pong secure sa lupa. Ang kasigurduhan at pag-iingat ng buhay ay ikaw lamang ang makapagbibigay nito sa amin. Kaya ginadalangin namin itong kung sino man ang sumasabay sa panalangin na gusto niyang magkaroon ng secure na buhay, Ama, ay tanggapin Kanya sa Kanyang puso at buhay at ilagak ang Kanyang buhay at tiwala tanging sa iyo lamang. Samahan mo siya, ingatan mo siya, pagpalain mo siya sa lahat ng panahon ng Kanyang buhay sa lupa. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa gabing ito sa kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo, mag-a-upload muli ako ng panibagong topic sa kalooban ng pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito. Amen.